Oh, 4,000 ang p***tay. And what about it? Tignan mo sa likod, kung hindi kayo mang torpe, kung ilang bata rape, ilang pamilya na ngayon, ubusin niya may sariling tatay na... Ito po mga kaibigan, no, it's a compilation po sa mga best speeches ni President. No, kasi wala lang, naalala ko lang na ang taong ito, no, nakakamiss, no, yung mga speeches niya, talaga makikinig ka. Hindi tulad ngayon na ang presidente natin kapag nag-speech, so patuloy po natin, sana mag-enjoy kayo dito, no, kung na-miss niyo si Tatay Diggs. So nga, saan ka nakakampi? Sa mga kriminal? Fine. Pero sige, magdemanda kayo. Wala akong pakialam. Pati siya yung presidente ng pagkuletse kayo, guto. Sabi ko, wag. Pag magsabi ako, wag. Wag. Kasi kung talagang makapabuti yan, bibigyan ko tonelada. Because siya, bakit si Duterte pinap*** ng mga mahirap? Because siya is a commodity for the poor. Ang mga mayaman, cane. But cane comes from opium, ipape, which is organic. Tinanim ba? Itong yabo is a mixture of chemicals. Ang tubig ginagamit yan, tubig ng baterya, yung pang-start mo. Kaya pag yan ang inihit, pumunta sa utak, yan, maging go. Sinadya talaga yan ng Diyos na malaki ang puso mo para tumanggap ng 1 more or 2, 3 more loves in your life. Tingnan natin dito sa monitor. Pakipan nga kung sinong nakikita ko dito. O yung tumindig. Pwede na. Saan ka? Umuwi ka na sa bahay. Mag-impake ka na para sa bahay. May asawa ka? May asawa ka? Wala. Huwag yung asawa ka. Magpatay tayo niya. Karaming dalaga, bakit ka maghanap ng... Sa lahat ng masasama, pati mga at huwag ninyong galawin yung maliit na tao. Kasi yan ang mga kawawa, walang kilalang kumpadre, congressman, mayor, gobernador, o pulis, o military. Wala yan sila. Kaya pag ginalaw mo, linulunok na lang. At nakita ko yun nung 23 years ako mayor sa Davao. Kaya ang Davao na ayos ko. At kung anong pinagsasabi ko ngayon, nangyayari sa Davao. Kayong taga Davao, alam ninyo yan. Sabi ko nga, ako ay sa gobyerno. Ang gusto ko lang, we are government workers. Dapat kami ang empleyado. Ngayon, kayo yung amo namin. Yan ang totoo. Saan niyo kinukuha yung sweldo? It is a taxpayer. Yung pera na pinapadala nyo, it circulates around. Bibili. Eventually, you pay the tax. Pag bili mo ng asukar, may tax. Pupunta sa gobyerno. Punta ka ng mantika, ayan, gobyerno. So who gets paid? Kami. Kaya ako, kung isang militar, o isang barangay captain, o isang vendor, o isang empleyado, o isang security guard, I only ask, bakit Pilipino ka? Pag Pilipino ka, you have every right na murahin ako kasi baka hindi ka talaga kontento sa trabaho. Empleyado lang ako. Ang una kong nakita si Tatay Digong na nagsasalita siya during election 2016 sa may Parañaque. No. Basta sa somewhere in Parañaque 'yon. No? Kasi nung nagsasalita siya, na-hook up talaga ako, nakikiraan lang ako di ba? Doon ko na-realize na the way he speaks, no, the way siya makipag-communicate sa mga tao. Talagang 'di ba? Hindi tulad ng iba na yung mga ginagamit niyang mga salilang salita ay malalim at o yung mga salitang hindi naman natin ginagamit na mga mahihirap. Pero si Tatay Digong, the way he communicate with the people, the way siya magsalita sa harap ng mga tao, ang ginagamit niyang mga salita ay yung mga ginagamit din ng mga ordinaryong tao. Kaya napakasarap pakinggan. Tapos kapag siya ay galit, no, nare-reflect niya yung mga galit natin, no? Hindi tulad ngayon, no, pag makikinig ka sa mga speech ni Marcos, wala, no, halatang scripted, may binabasa sa teleprompter, na wala, hindi galing sa puso. Si Digong kasi kapag nag-speech siya, although yung communication office may nakahanda silang speech pero 20% lang daw yun, nabanggit ni Digong yun 20% lang sa mga naka-ready na mga speech yung sinasabi niya, yung mga importante lang. The rest, yung mga sinasabi ni Digong, mula talaga sa kanyang isip, no? Parang impromptu lahat. No, kaya napakasarap niya pakinggan, no? Tapos kahit galit siya, hindi mo ramdam no? Kunwari bastos yung bastos yung pananalita niya. Hindi mo ramdam na ikaw yung binabastos kasi hindi naman talaga ikaw. Yung binabastos niya, yung mga kriminal,
at yung sistema, no? Kasi kung ikaw ay nababastusan sa pananalita niya, ibig sabihin tinatamaan ka doon, no? Ibig sabihin isa ka sa minumura niya, di ba? Please like and share po, paki-subscribe po ng video na to. Thank you.